Ngayong gabi sa OFW Diaries, ang kwento ng mga pamilya ng OFW na nasalanta ng Bagyong Undoy. 20 years namin pinag-ipunan, naubos. Wala isa man. Hindi ko alam kung paano kami makakabangon ngayon. At ang muling pagbangon ng mga Pilipino mula sa bagyo. Hindi dapat maging down. Ganito nga naranasan mo tapos magpapakahirap ka sa isip mo, magpapakaano ka. Siyempre, pakita mo na lang na hindi ko nakalagayan. Maging matapang ka na lang. Maraming pamilya ng mga OFW ang kasama sa mga nasalanta ng Bagyong Undoy. Sa kasamaang palad, ang ilang taon nilang pinagpundaran, tinangay lahat. Delubyo ang sinapit ng napakaraming Pilipino noong nakaraang Sabado, ika-26 ng Setyembre. Sa pananalanta ng Bagyong Undoy, maraming mga lungsod sa loob at labas ng Maynila ang halos mabura sa mapa. Nilano ng baha ang mga bahay, sasakyan at maging mga kalsada. Mahigit 600 pamilya ang nawalan ng tirahan. At namatay ang halos 300 Pilipino. Ito ang hirap na hinarap ng bawat Pilipinong nakaranas ng hagupit ni Undoy. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 4 na trilyong piso ang halaga ng mga nasira ni Bagyong Undoy. Karamihan dito ay mga pag-aari na pinagsikapan pang maipundar ng mga biktima. Si Aling Virginia, 14 na taong nagtrabaho sa Brunei para lang makapagpatayo ng sariling negosyo dito sa Pilipinas. Dati kong OFW, nagtrabaho ko babysitter. Nagtrabaho ko sa Amerikano, sa Malaysia, sa Chinese, mga Muslim, ganon. Puro babysitter. Ipon lang kami. Bandang huli, yun na nga, umuwi na ako dito para magninegosyo. Napalakas naman namin, napalago. Ang laman ng mga nung paninda ko, napakarami. Stuffed toys, yung mga kaldero, kawali, kasirola. Pero sa pagbuhos ng Bagyong Undoy, ang pinag-ipunan ni Aling Virginia ng mahabang panahon, naglaho sa isang iglap. Inilagay namin yung ibang paninda sa may hagdanan. Nung nasa may hagdanan na, eto, inaakit na rin yung hagdanan, paakit ng second floor. Pagdating dito sa second floor, nandyan na, lagpas na ng bukong-bukong namin ngayon yung tubig. O, sabi ko, Diyos ko, ano na baka ko to? Talagang paghuhukom na baka ako talaga dahil ganito na yung nangyayari, napakabilis ng akyat ng tubig. Inilib ko na to, ha, galing na to sa taas, ayan, tinan mo, tuyo na siya ng anuhan. Wala na, oh. Hindi ko alam kung paano pa yan, ayan, oh, tinan mo, oh, kalawang, oh, puro kalawang yan, oh. Pwede pa siya ng ano. Nasa 200,000 piso ang halaga ng mga panindang nawala kay Aling Virginia. Ngayon, problema niya kung paano ito mababawi. Mabibenta pa ba yung mga yan? O yung mga klase na yan? Ito, oh, mga ano to, mga puro, mga ano naman sa bata na ganyan, oh, puro basa, oh. Oh, basa pa. Ito, gaya nito. Paano natin to pakikinabangan pa? Oh? Wala na. Ito, 20 years namin pinag-ipunan, naubos. Sabihin ko 5 piso. Wala isa man. Hindi ko alam kung paano kami makakabangon ngayon. Sa kabila ng pinsalang idinulot ng Bagyong Undoy, maswerte pa rin si Aling Virginia dahil ligtas siya at malayo na sa panganib. At gaya ng ginawa niyang pagsisimula nang umalis siya ng Pilipinas para magtrabaho sa abroad, hangad na lang niya ngayon na makabangon mula sa kanyang sinapit. Malaking pasasalamat din naman ka ako talaga sa Diyos. Sabi ko nga, salamat kasi kahit papano talagang nandirito naman kami at yun pa rin na inaano namin. Kahit papano, siguro makakabawi pa rin kami kasi andito, malakas pa rin naman kami. Kaya pa rin naman siguro namin ibalik ulit yun. Hindi dapat maging down. Ganito nga naranasan mo tapos magpapakahirap ka sa isip mo, magpapakaano ka pa. Siyempre, pakita mo na lang na hindi ko nakalagayan. Maging matapang ka na lang.